Yan ang iba pero ang nakuhaan para government. Ang pagbabago ay isang bagay na hindi maiiwasan. Lahat tayo ay dumadaan at dadaan dito. Paano naman ang naging daan ng pagbabago ng dating Army-Navy Club na ngayon ay Museo ng Maynila? Alamin yan dito sa Kwentong Kanto. December 1898 nang ma-organize ang Army and Navy Club of Manila. Isa itong social club na para lang sa military officers ng US Army at US Navy. 1902 nang maipatayo ang building nito na para lang sa mga American military officials na nakabase sa Pilipinas o kahit bumibisita lang. Ang building ay parte ng urban plan ni Architect Daniel Burnham para sa Manila at ang unang naging presidente nito ay si Admiral George Dewey. Sa swimming pool ng building, ipinagdiriwang ng mga military officers ang malalaking okasyon ng club, lalo na ang New Year's Eve. Ito ang lugar kung saan nakakasama nila ang kanilang buong pamilya habang nag-iinuman. Pero kung gaano ka-welcome ang buong pamilya ng mga officers, usap-usapan namang hindi pinapayagang makapasok ang mga Pilipino dito, kahit na ang nooy presidenteng si Manuel Quezon. Ilang taon ding naging sentro ito ng social life ng mga American officers. Ito ang venue nila for parties at minsan ay may stage play pa. Pero unti-unti ring nawala ang saya ng lugar. June 20, 1997 nang buksan ito sa publiko ni Mayor Lim bilang Museo ng Maynila. Naging site ito ng mga art exhibits at historical lectures. Pero nang maalis sa pwesto si Mayor Lim, naabandona ang proyektong ito at ginamit na lang bilang manufacturing facility ng Christmas lanterns ng syudad. Nang naging mayor uli si Lim noong 2007, pinirmahan niya ang Executive Order No. 10, nagsasaad ng pagre-revive sa Manila Historical and Heritage Commission at sa Museo ng Maynila. At naging simula ito ng muling pagbubukas ng bagong Museo ng Maynila kung saan ang naging tema ng exhibit ay Maynila Noon, The Kertijk Postcard Collection, 1922 to 1949. Tampok ng exhibit ay ang mga rare and unpublished images ng Maynila na dinonate ng Kertijk Company. Bilang tao ay nag-aasam tayo ng pagbabago patungo sa mas magandang bukas. At bilang tao din, tayo ang may responsibilidad sa pag-alaga ng nakaraan. Yan ang layunin ng Museo ng Maynila. Ako muli si Kuya F at hanggang sa susunod na Kwentong Kanto.